Yes, ma'am. The lawyers presented me with options, and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena, and then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit. And so we decided that a letter will be sent to the NBI. And then with regard to patas, I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ganitong mga kriminal na ageist. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no, there's several kinds of threats, but nakita niyo na doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position niya. At as a USEC of DOJ, we expect that that is the position of the Department of Justice. Magandang araw po mga katropa, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga alibay ni Inday Sara, kung saan po ay lagi niyang binasabi na walang patas na pagdinig sa kanyang mga kaso kakaharapin. Alam mo Inday, ang totoo kasi, wala kang may lalatag na ebidensya na may banta nga sa buhay mo. Wala ka ring maipapakitang si Martin Romualdez ang nagtatangka sa buhay mo. Ayaw mong mapahiya sa media. Kung kaya sa halip na pumunta ka sa NBI, nagpa-presscon ka at nagpapaawa. Alam mo rin na ang maaaring kaso na kahaharapin mo ay mauuwi sa grave threat. Alam mo rin na uusad ang impeachment case mo hindi dahil sa pinupolitika ka kundi talagang malakas ang ebidensya laban sa'yo. Tiyak din na hindi magtatagal at madidisbar ka. Nagpapalusot ka dahil alam mong wala ka ng may dahilan kundi ang magpaawa at kunin ang loob ng publiko. Pero mabibigo ka Inday, dahil alam ng mga Pilipino na ang tunay mong pagmamalasakit ay wala sa Pilipinas kundi nasa China. Alam ng mga Pilipino unang-una pa na wala kang pakialam pagdating sa pagtatanggol ng mga teritoryo ng Pilipinas. Higit sa lahat, ang loyalty mo ay nasa China at wala sa Pilipinas. Ngayon Inday, kung nagagawa mo ang lahat ng mga ito, paano ka aasahan ng mga Pilipino? Paano mo ipagtatanggol ang mga Pilipino at bansang Pilipinas laban sa dayuhang mapaniil tulad ng China? Baka pag naging presidente ka ay iregalo mo pa sa kanila ang West Philippine Sea. Magwawala ang mga Pilipino. Kaya para wag nang umabot sa ganon, dapat lang nagamulong ang katarungan. Dapat ma-impeach ka, Inday. Para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. At hindi na kailanman napapayagang makaupo sa pwesto kayo at ng mga kapanalig mo. Ngayon pa lang, susupilin na ng mga Pilipino ang mga taksil sa bayan na katulad ninyo. Hindi na nila papayagan pa na makabalik sa kapangyarihan ang katulad ninyo. Dahil ang katulad noon ay isang pagpapatiwakal. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ngayon Inday, pakiusap namin sa'yo, huwag ka nang mandamay ng mga Pilipino. Harapin mong mag-isa ang mga kasalanan mo sa bayan. Huwag ka nang magpaawa pa dahil walang maniniwala sa'yo, kundi yaong mga bobong didis na nalinlang mo. At maliban sa kanila, wala ng Pilipino ang maniniwala sa mga kasinungalingan mo. Hindi mo na kami malilinlang pa. Kailangang gamulong ang katarungan at magbayad ka sa iyong mga kasalanan. Pati na rin ang iyong ama na si Digong. Dahil ito ang tamang panahon upang kayo at mga kapanalig mo ay singilin sa mga atraso ninyo sa bansang Pilipinas. Uusad ang katotohanan, gugulong ang katarungan. Muli, mabuhay ang bagong Pilipinas. At bilang panghuli, gusto ko lang pong magtanong sa number 1 na tagapagtanggol ni Inday Sara na si Rodan A. Marcoleta, na bakit hindi ka itinitiwalag ng Iglesia ni Cristo? Sa kabila ng iyong paglalagay sa alanganin ng Iglesia, at pagkiling mo sa mga politiko na gaya ng mga Duterte at nananatili ka dyan.
Sa kabila ng paglalagay mo kay Kristo sa pag-uusig sa pamamagitan ng muli mong pagpapako sa Kanya sa krus ay nananatili ka dyan. Ano ang mahalagang bagay ang ibinigay sa iyo ng mga Duterte na sukat mong ipagpalit ang iyong pagka-iglesia ni Kristo? Sana po ay umaksyon ang pamamahala ng iglesia sa katulad mong palalo tulad ng aksyong ginawa kay Leonardo. Yun lang po at salamat ng marami. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.